At tunay nga, ang Panginoon ay napakabuti. Kamusta na ho kayo? Abay, end of September na po Malapit na hong matapos ang taon. At Christmas na naman. So masaya to. Kahit na mahirap ang sitwasyon, magsaya pa rin tayo at mag-celebrate pa rin tayo ng kapanganakan po ng ating Panginoon sa Kristo. At ngayon po ay ang ating pong pag-aaralin tungkol sa si Millennial Reign of Christ o Millennium. Maganda po itong topic pong ito. Isa po ito sa 16 Fundamental Truths sa ating pong group. At dalayan ko sa Panginoon na lumalim tayo at ma-enjoy natin ang kagandahan nitong topic po natin ito at matuto tayo kung paano po natin ihanda ang ating pong sarili sa coming of Christ. Last sa SOM po natin, diniscuss po ni Pastor Alisa tungkol sa Blessed Hope or yung Rapture. At pagkatapos ng Rapture, Bema Judgment. So pagkatapos ng Bema Judgment at ng Rapture, so ano na ang susunod? Di ba po, Tribulation? Yon. After po ng Tribulation, Millennial Kingdom of Christ. So yun po ang ating topic. Maganda po ito. At I hope ito isa po ito sa pangako po ng Diyos at pag-asa bilang sa ating mananampalataya at kung paano po tayo mabubuhay sa salita po ng Diyos. Tayo po lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapon pong ito. At dalangin po namin, Panginoon, na ang aming pong pag-aaral about Millennial Kingdom na kung saan ikaw po yung mag-ahari sa loob ng 1,000 taon ay maging encouragement po sa amin at knowledge po rin po sa amin, additional information and knowledge po sa amin na meron kaming inaasahan na bagay na alam namin, Panginoon, na ito'y mangyayari at ito'y malapit na nga mangyari. Ang dalangin namin, Panginoon, ng mga salita na mahayag sa hapon pong ito'y magsilbing kalakasan po sa amin and stock knowledge po sa amin dahil may patutunguhan po ang aming pong buhay. Bagamat ang buhay po ay maiksi, ang buhay po ay mahirap, ang buhay po ay dito sa mundo ay wala pong katiyakan, pero kami po na nanampalataya sa iyo ay laging may katiyakan. Kaya salamat po, Panginoon, sa hapon po ito sa aming pag-aaral about your millennial at dalangin po namin, Panginoon, na lahat po kami ay magtumibay po sa aming pananampalataya. Huwag kami makilos, kundi lalo pa kami sumagana sa paglilingkod po sa iyo. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen! Purihin po ang Diyos. So, dito na po tayo, about mapansin po dyan, the millennial, the 1,000-year reign of Christ. 1,000 taon ng paghahari po ng ating pong Panginoon sa Kristo. Katulad po binanggit ko po kanina, si Pastor Alisa, nung pong kanyang diniscuss, the Blessed Hope, Rapture, pagkatapos po ng Bema Judgment. So, lahat po ng ating ginawa dito sa mundo ay wala pong maitatago, expose po lahat ng Panginoon. No po? At ngayon po, that will the time, kapag po tayo na koronohan na ng crown of life, crown of glory, crown of righteousness. Maraming crown dyan. Kaya ang Panginoon hindi siya unrighteous to forget our works. Lahat po ng ating ginagawa ay recorded po niya. Alam niyo po, napakagaling po accountant ng Panginoon Alam niya, beginning and end. Alam niyo po, sa amin po sa accountancy, meron po dyan tinatawag na beginning balance, saka ending balance. Kaya ang Panginoon, lahat po ng ating ginagawa, as being reflected sa ating po Word of God sa Matthew 20, lahat ng ating ginagawa ay recorded ng Diyos. Ang ating pong motibo, ang ating buhay, langs po, exposed po sa Kanya. Kaya sa lahat po ng bagay, pwede tayo makalusot sa lupa, pero kay Lord po, sigurado po, lahat ng ating ginawa para sa Kanya, accountable po niya sa lahat. Kaya maganda po nito, millennial, the kingdom, the 1,000-year reign of Christ. Sabi po rito, meron po rito mga aspekto, pero para bang pinaka-coverage po. Kapag po sinabing the millennial reign of Christ, the second coming of Christ, inclusive po yung rapture of the saints, which is our blessed hope, followed by visible return of Christ with the saint to reign on the earth for 1,000 years. So pagkatapos po na tayo ay pumasok na sa Bema Judgment, at right after po ng tribulation, kasi pag rapture po natin, 7 years tribulation. Yung po ay 7 years na intense na kahirapan. At pagkatapos po nun, bababa po tayo kasama natin ang ating Panginoong Kristo mula sa langit. Yun po ina-expect talaga ng bansang Israel o mga Hudyo ngayon. Kasi nga, ito na mo King of Kings and Lord of Lords.
na magkakaroon po ng battle of Armageddon. Parang judgment na po ito sa mga mananampalataya na naiwan at sa mga masasama at sa mga bagay na sumunod po sa kaaway o kay Satanas at yung paghahari po ni Antichrist. So, lahat po talaga rito ay mayroong mapapahamak po talaga. Kaya dito po, ito pong 1,000 millennial reign of Christ, ito po 1,000 taon na punong-puno po ng kapayapaan. Kaya nga po si rito, this millennial reign will bring salvation of national Israel. At dahil nga po pagtutulong-tulungan sila ng China, ng Russia, lahat po ng Middle East nation, mawawasak po talaga ang Jerusalem, pagtutulungan po sila. At doon na nga po, babalik na po ang ating Panginoon Kristo, nakasama po tayong mga saints na pinagbanal po niya sa pagitan ng kanyang banal dugo upang tapusin po si Satanas at itali po si Satanas during the millennial reign. Kaya nga sabi, establishment of universal peace. So, magkakaroon po ng universal peace sa bansa, sa mundo pong ito. Kaya nga po sabi rito, dito po sa judgment, makapansin po nyo rito dyan po sa screen, mapapansin nyo po dyan, meron po tinatawag na believers for sin. Po. Yan yung po yung at the cross, kung tayo po hinusgahan na tayo makasalanan, pero yung lahat po ng ating kasalanan ay inako po ng ating Panginoon Kristo doon sa krus po ng Kalbaryo. Wala na po yon. Tapos po yung present dispensation po ng church, ngayon po ito. Mapapansin po dyan, meron po dyan, on the vertical, meron po yung word na rapture. At pagkatapos po doon sa rapture, meron po tinatawag na judgment of number 2 believers for works. Ito po yung tinatawag na Bema judgment, doon po sa upper portion po na nasa rows, doon po sa judgment number 2, yung judgment seats of Christ, na kung saan tayo, mananampalataya, ay husgahan po ng Panginoon. At during that time, sa judgment number 2, yung mga Hudyo po ay pumasok po sila sa Great Tribulation, mga hindi po nanampalataya sa ating Panginoon Kristo, at yung mga naiwan, I repeat, mga naiwan ng mga Kristiyano, at yung mga hindi mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, dadaan po sila sa Great Tribulation. At after for 7 years of Great Tribulation, bababa po tayong kasama po siya. Doon po, marirestore ang Jerusalem. At ang mga Hudyo ay sasampalataya sa Kanya. At ito po yung judgment po sa nation. At yung pong papasok na po tayo sa millennial kingdom of Christ. Doon po sa millennial, wala po unsaved doon. Lahat po doon saved. Na kung saan, ang ating Panginoon Kristo, ikaw at ako, ay mamamahala po doon for 1,000 years. At yung po sunod na new heaven and new earth, yun po yung another lesson. Pero dito po tayo, mako-concentrate po muna tayo sa millennial kingdom. Kaya nga sabi po rito, the rapture of church, the church is raptured before 7-year tribulation. The 70th week of Daniel, hinuhulaan na po na yung Panginoon sa Book of Daniel, 700 BC, at sa Book of Revelation, noong 90 AD, magkaugma po yan. Kaya meron pong validation kasi may kulang at pinunuhan po ng Revelation. Ito pong klaseng tribulation. Ito pong tribulational period contains the reign of Antichrist. Yung po nga pong sa tribulation na yun, nung pag-akyat po natin, rapture, ito po talaga yung pag-reign ng Antichrist. Dito po ipo-pour out ng Panginoon ang lahat po ng salot, yung po tinatawag yung po natin na pag-usapan ng araw, na yung pong mga seal o mga wrath of God, mga salot na ibubuhos po ng Panginoon o galit ng Panginoon sa sanlibutan, na kung saan naandun din si Antichrist na mag-aari po. Nahawakan po niya ang buong economy. Kaya sa millennium po, Christ will return at the end of the Great Tribulation to institute 1,000-year rule from a holy city, which is the New Jerusalem. So magkakaroon na po ng bagong Jerusalem. Kasi mawawasak po yan, wawasakin po yan during the battle of Armageddon, during the great period of tribulation, wawasakin po yan. Dito po masay-save na ang bansang Israel. And those who come to believe in Christ during the 70th week of Daniel, including 144,000 Jews, 104,000 Jews, and the survived who will go on populate the earth during this time. Those who were raptured or raised from the previous tribulational period will reign with Christ over the millennial population. So maghahari na po doon for 1,000 years, tayo at yung mga masisaved before the millennial kingdom at masisaved during the Great Tribulation, ang bansang Israel at yung mga naiwan na mananampalataya, may pag-asa pa. Kaya lang nga, ang problema,
Kapag ikaw naiwan, lahat ng kasamaan ni Satanas ay ibubuo sa mundo at lahat ng kahirapan talaga ay maranasan. Pero may pag-asa pa. Yun na po, medyo may kahirapan. Kaya maganda po na yung pong lesson natin, The Blessed Dog, talagang tayo ay sumunod po sa kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo na nagiging kalugod-lugod sa Kanya at maglingkod po talaga tayo sa Kanya ng totohanan. Hindi yung patumpik-tumpik, mamya-mamya na, saka-saka na, kapag maluwag, kapag hindi busy. Wala pong katapusan yan. Kaya mahalaga po na ang ating pong buhay na na priority po talaga natin ay ang Panginoon. Hindi naman puro nasa Panginoon tayo pagka-blessing. Kapag wala nang blessing, wala na rin tayo sa Panginoon. I mean, mag-level up po tayo ng ating pong pananampalataya. Ibig ko lang po sabihin. Kaya nga po sabi po dyan, the fact of the villain, the dragon of the ancient serpent that appeared in the Garden of Eden, also called the devil and Satan, will be bound. Verse 3 tells us, the abyss Greek word, abusos, the word means bottomless, unfathomed, enormous, unbounded, immeasurable depth, na napakalalim po niyan. Yun po ibig sabihin sa Greek word. There will be no more war until 1,000 years are up. And then Satan must be released for a time. So after po ng pagka po ng millennial kingdom na, itatali po si Satanas sa chain, according to Revelation chapter 20 verses 1 to 6. And after 1,000 years, pakakawalan siya. Muli. Yun po ang ibig sabihin. At pagka siya pinakawalan, doon na po darating ang Great White Throne Judgment na kung si Satanas at lahat ng kanyang mga kampon, pakakawalan po sila. At para sila magpakailanman ay parusahan ng Diyos. Kasama ang kanyang mga kampon, kasama nga hindi mananampalataya, kasama lahat ng nalayo sa Diyos. Siguro yung mga nag-backslide din. So yung mga ganun po. Kaya sabi nga, kaya salamat sa Panginoon, nire-reveal po ng Panginoon lahat ng mga bagay nito upang tayo po'y matuto. I-prepare po natin ang ating sarili, ihanda po natin ang ating pong puso sa paglilingkod po sa Panginoon. At lagi nating isipin na ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi ang sukatan lang sa blessing. Talagang may sacrifice, may pagsubok. Parang ganito po yan. Sabi nga ni propeta ko, mamahalin niyo ba ako dahil lang sa blessing? Kapag wala ng blessing, hindi natin mamahalin ng Diyos. Yung bang lumalabas sa kapag ba ang isang bagay hindi natin binigay sa ating anak, ibig ba sabihin hindi natin mahal ang ating anak? At ang anak ba, iisipin nila kapag di natin binigay ang gusto nila, ibig ba sabihin hindi natin sila mahal? May tinuturo tayo, di ba? Yun lang po yun. Kaya nga sabi rin, Citizen in the Millennial, we talk about resurrection of the saints and the return of Christ. Those who are born again walking with Christ will receive imperishable body, a body of power that is immortal. Pagka po sinabing immortal, hindi na po namamatay. Glorified body na tayo, na mananampalataya, na na-rapture, na maghahari sa millennial kingdom. This body will be like Christ's resurrection body. Yung po tinatawag na glorified body. Body sown is dishonor but the raised in glory. Yung po kasi body ito ay nagkakasakit, ang lalata, inuubo, ano po, na nagkakaroon ng marami kang naramdaman sa katawan. Talagang napapagod, nasusugatan, lahat po yan. Pero kapag po glorified body, wala na po yun. Hindi na po natin maramdaman po yun. The saints are given authority to reign with Christ for 1,000 years. Ibig sabihin tayo po na mananampalataya, di ba sa 1 Peter chapter 2 na tayo po ay parang priest na po. Tayo, royal blood, royal priesthood ni Christ. Imagine po nyo, parang sa Great Britain ni Queen Elizabeth, royal blood. Tayo po ay royal blood ng with high priest na si Jesus Christ. Na kung saan tayo ay may royal blood kay Jesus Christ. Na kasama natin maghahari sa loob ng 1,000 taon. And Satan will be bound and thrown into the abyss. Sinabi ko na po sa ito kanina. Na si Satanas, habang tayo naghahari ng 1 taon, si Satanas po ay naka-chain sa bottomless pit na kung saan hindi siya makaagalaw na doon. At wala na siyang impluensya for 1,000 years. And I saw the bones of those who had been beheaded because of testimony for Jesus, because of the word of God.
They had not worshipped the beast or his image, had not received his mark on their foreheads or their heads. Ito po yung during the Great Tribulation period. Yung mga mananampalataya na hindi nakasama po sa rapture, at pagkatapos nandito si Antichrist, kapag hindi ka sumamba sa kanya, pupugutan ka ng ulo, yun po nagpapugod sila ng ulo. Huwag lang sumamba kay Satanas. Sila po yun na maliligtas sa second coming of Christ. Kaya sabi nga rito, kasi hindi sila nag-worship sa beast, hindi sila nagkaroon ng 666 o marking na 666 sa kanilang forehead. At sa kanilang mga kamay. Di ba po, ngayon may uso na mga ini-inject ngayon for tracing na po sa computer na parang isang laki lang po ng rice na i-inject po sa inyong kamay, no po. Yan po magkakatotoo talaga. And hindi po sila sumamba sa beast o kay Satanas, at sila po ay pinugutan ng ulo dahil patotoo sa ating Panginoong Kristo at dahil sa salita po ng Diyos. At kasama rito ang bansang Israel. No po, basa po. They came to life and reigned with Christ for 1,000. The second then has no power over them. Kapag ikaw talaga na-rapture, ikaw niligtas ng Panginoon, ang kamatayan ay wala na sa iyo. Kumbaga sa ano, but they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. Na tayo po ay parang priest of God, na tayo po'y mag-ahari sa lahat po ng mga iniligtas mula sa Jerusalem hanggang sa mundo pong ito for 1,000 years. Yun po. Kaya no unsaved person will enter the millennium kingdom. So wala pong mga unsaved na person na makaka-join po dun sa millennial kingdom for 1,000 years. Tandaan po ninyo, sabi po sa Peter na sa Peter na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 years sa atin. Tandaan niyo po 'yan. Ang 1,000 taon sa ating tao ay isang araw lamang sa Panginoon. Yun po ang... Kaya nga po sabi na, there are 3 beliefs about the millennium. Meron pong 3 belief na paniniwala sa mga Christian community. No po. Yung millennialists believe that the 1,000 years is not literal number, but a symbolic number and represent time that we are now church age. Ito po ay church age. Mula sa time ni John, beloved John, hindi po John the Baptist, hanggang ngayon, ito po yung 1,000 years, millennial kingdom. Yun daw po yun. Hindi raw po ito totoong 1,000 years. Yun naman po, millennialists who believe that a 1,000-year period is not literally 1,000 years. In their view, the church will bring in a golden age of Christian ethics that Jesus' second coming will become after the period. Ito raw po tinataguri ang golden age of Christian po. Ethics and Jesus' second coming that will come after that period. Ito raw po mangyari after daw po ng period of 1,000 years. Kumbaga sa wala pong definite. Kumbaga sa ito raw po ay golden age ng Christian at saka second coming of Christ before yung pong second coming of Christ. Ito raw po yun. Pero tayo po naman ng palataya. Kasi malinaw naman talaga doon sa Bible. Premillennialism, tayo po, nilagay ko po AG, kasi AG naman daw tayo, Assemblies of God. Believes that Jesus Christ coming will be after the time of tribulation. Kasi kapag po sinabing 1,000 years, klaro na yun, hindi mo na kailangan interpret pa yun. 1,000 years talaga po yun. That He will raise the saint, tayo po yun, mga namatay at muli pong nabuhay. And those who have been born again of the Spirit, tayo po yun. And that the saint will rule and reign with Him in a literal 1,000-year reign on the earth. Ito po yung literal, ito po yung ating stand talaga. Tayo po mga Assemblies of God, tayo po na sa Christ the Answer, premillennialism po tayo. At yan naman po ay suporta po ng biblical context. Mayroon din po silang nire-refer doon sa Matthew 24, sa Great Tribulation. Pati nga doon daw mga elect ay hindi maliligtas. Pero that is something na hindi po ganun po. Yung kasi nga po, ang pagliligtas po ng Panginoon ay before the Great Tribulation po talaga. At kung meron mang maiiwan, kahit mga elect o mananampalataya na iwan, dahil may problema sila sa relationship nila kay Lord. At kaya pakaingatan po natin ang ating patato, ang ating pong buhay, at kung lagi po tayo mananalangin, hingi tayo ng tulong sa Panginoon na mamuhay tayo
in accordance with perfect will of God. Kung anong pagkatawag sa atin ng Diyos at gawin natin ang lahat ng ating magagawa na siya ang ating pong maging priority. Amen po ba? Yan. Kaya sabi po rito, meron pong the total freedom from satanic influence. Kasi nga po, ito po yung item number 4 sa About Millennium na dahil meron tayong total freedom at si Satanas po ay chining. Kumbaga sa tinali, kinadena sa bottomless pit na sa kalalim-laliman, sa abyss, meron pong mga ano magiging mangyari. There will be no more temptation towards evil and sin. Hindi na po tayo tutoksoin para gumawa pa ng masama. Wala na pong tukso. Ano pa ho? There will be no fear of death. Wala na tayong takot sa kamatayan kasi glorified body na po tayo. Diba, masarap isipin na, no? Diba rito, pagka masarap ang pamilya, ang sarap mabuhay. Ang daming taong namumulema sa relationship, no? Isa nga, nagkakaroon silang severe depression, kung ano pinagagawa nila sa buhay para makalimutan ng problema, lumalayo sa Diyos, hindi umaaten ng church, hindi nanalangin, hindi nagpe-pray, nilulugmok ang kanilang buhay sa kasalanan, sa paniniwala na makakalimutan nila yung problema, maraming namamatay, maraming napapahamak dahil sa kasalanan. Lahat ng ito ay problema po talaga. At sabi ng Panginoon dito, right after naman change si Satanas, during the Millennial Kingdom, wala nang pagkatakot sa kamatayan. Kasi, ba't ka pa matatakot? Binuhay ka na ng Diyos. Pangalawa, hindi ka na nasasaktan. Bakit? Glorified body na po tayo Kaya there will be no desire to sin at all. Wala na tayong desire. Kung meron man po tayong struggle, ano po yan? Kung meron man tayong struggle, that's normal. Pero nandiyan ang Holy Spirit to empower us to deter any types of kind of evil sa mundo pong ito. Sa lahat po ng mga bagay na ginagawa o mga klaseng influence na ginagawa sa atin ng Satanas, meron tayong kalakasan na pwede hugutin sa Diyos upang tayo magtagumpay at mapaloob tayo, makasama tayo sa rapture at makasama tayo ng Panginoon during the Millennial Kingdom. We will see our body, souls, and mind operating at different level. Makikita na natin ang ating katawan, na glorified body, ang ating soul, ang ating mind ay ibang level na. Free na tayo from any concerns. Wala lang stress sa buhay. Kung ano ating kakanin, inumin, darang din. Wala tayong problema sa tuition fee. Wala tayong problema tayo sa ating relasyon sa ating kapwa-tao, sa ating pamilya, sa anumang kasamaan sa mundo. Wala na. Wala nang constraint. And those who are in Christ will put on incorruptible bodies. Sabi po dyan, na binihisan ng tayo na isang katawan na hindi na mamamatay. Kasi dalawa po yan Bibihisan ka ng Diyos na glorified body. Wala nang kamatayan yun. Pero yung mga tao na wala sa Panginoon, bibihisan din sila sa isang kamatayan na hindi mamamatay, pero parurusahan. Saan pa po tayo pupunta? Di ba po sa Panginoon na po tayo? Amen po ba? Kaya the creation is be liberated from its bondage of decay. Kaya ito pong creation pong ito pong freedom na ating pong ma-enjoy nito, ay mawawalan na po ito ng kabulukan. Hindi na po lalabo ang ating mata, hindi na po puputi ang buhok, hindi na po tayo magkakaroon man ng anumang sakit o karamdaman, o cancer, o anumang cardio diseases, lahat ng klase na sakit at karamdaman na pwedeng maranasan ng tao, wala na po yan. At hindi na po nabubulok ang ating pong katawan and brought into the glorious freedom of the children of God. May kalayaan na tayo sa lahat po ng mga bagay. Kalayaang magsamba sa Diyos, hindi para kalayaang gumawa ng masama, kundi lahat ay gagawin natin para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos sa ating pong buhay. That time. Kaya nga sabi na, a shoot will come up from the stump of Jesse, and from his roots a branch will bear fruit, and the Spirit of the Lord will rest on him. Si Jesus Christ po ito. Kasi si Jesus Christ, ang kan po siya ni David. Si David naman po ay anak po ni Jesse. Yun po. Doon po talaga sa lipi po ni David, manggagaling po ang Misaya.
Yan po yung fulfillment. Kaya nga sabi, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and of power and the spirit of knowledge and of the fear of the Lord will rest upon him. Nasa kanya lahat po yun. Kasi siya na maghahari for 1,000 years, nakasama natin siya. Exciting po yun, di ba po? Ay yung po ma-rapture ka, napakasaya na. Nung ikaw nagkaroon ng Bema Judgment, hinatulan tayo ng Diyos kung anong ginawa natin dito sa mundo. Hindi mo mapaliwanag na kaligayahan yun. Pagkatapos, makakasama pa niya tayo during, after ng tribulation, para sa judgment sa lahat sa bansang Israel. Pagkatapos, makakasama pa tayo sa millennial kingdom of Christ for 1,000 years. Wow! What a great promises. At yun, di ba ang ganda nito, meron tayong tinatanaw ng pagbabago sa mundo pong ito. Kaya sabi nyo, the wolf will live with the lamb. Mabasa nyo po dyan, yung pong lion, katabi po yung lamb. Leopard, sabi po dyan sa Isaiah 11, 1-10, ito ro po yung, during the millennial kingdom, ito ro po yung mga wala na mababangis na hayop. Lahat po ay kaibigan na. The leopard will lie down with the goat and the calf, and the lion and the yearling together, and a little child will lead them. So, makakasama po natin ang mga hayop, yung mga mababangis. Sinay po rin sa Isaiah na during the millennial kingdom, ang mga creation ng Panginoon na ito ay magiging maamo ng lahat. Di ko po sinasabing di kayang paamuin ngayon ng tao. Pero kung di ka namang amo ng isang leon o ng isang tiger, lalapain ganyan, lalamunin kang buhay sa mga amo niya. Pero dito, lahat tayo ay wala na pong mangyayari pong ganun. So, ipipreserve po ng Panginoon ang kanyang mga creation for 1,000 years. At dito po, makakasama po natin, wala na pong panlalap, pagpatay, wala na rin pong pagkagulo, wala na rin pong mga mababangis na hayop na ating po na-identify na natatakot po tayo. Nakikita natin sila nakakulong. Bakit nakakulong? Kasi hindi sila pwede pakawala. Bakit sila pinakawala? Pagka sila pakawala, ano gagawin nila? Lalapain tayo at papatayin tayo. Para po si Satanas, di ba? Si Satanas ay umahanap ng kanyang malalapa. Di ba? Ganun po yun. Kaya sabi po rito, they will live together, yearning together, a little child will lead them. Kaya nga sabi po rito, in that day, the root of Jesse will stand as a banner for the people, and the nation will rally to him, and his place of rest will be glorious. Meron po talagang rest. And will be Sabbath, 1,000-year rest, the prayer for peace on earth, and the goodwill towards men will finally be answered. Ito yung tatama-tamasa natin. Di ba may United Nations tayo rito for peace, pero wala hanggang po, wala bang peace. Sa Middle East, sa Asia, ang gulo pa rin. Sa Pilipinas lang, wala pang peace. Bakit? Meron tayong Moro National Liberation Front, meron tayong NPA, mga communist. Ang gulo, no? Tayo lang po sa Southeast Asia, meron pa ganyan mga rebelde. Sa iba naman humulay, wala na. Halos sa ibang Asia, meron pa rin. Pero sa Southeast Asia, tayo lang po sa Pilipinas, ang alam kong meron pa mga ganyan. Sabi rito, God's presence and reign will accomplish this, and all of His creation will eventually live in peace. Ang lahat daw po ng creation ng Panginoon, we will live in peace. Ito yung pinaka-asam-asam natin na peace on earth. Dito kasi, walang peace. Kaya kami bakod, kaya kami kandado, kasi baka may magnanakaw, baka may mamatay tao, baka ma-hold up ka. Walang peace. Pero dito po, total and perfect peace with God. Amen. Kaya mayroon tayong peace of mind. Dito, na-challenge sa ating faith. Pagtiwala tayo sa Panginoon, para wala tayong peace. Ang dami natin problema. Sa COVID, kung ang ating kakanin, inumin, daramtin, may problema tayo sa ating asawa. Pero doon po, perfect peace. Kaya lahat po ng bakit temporary lamang. At dito naman, maranasan natin dito. Di ba sinabi na, dito sa lupa, parang sa langit. Kahit dito ka sa lupa, maranasan pa rin natin yung parang nasa langit. Bakit? Nasa Panginoon po tayo. Nasa Panginoon po tayo. Amen? Kaya sabi rito, the purpose of the millennium to reward the saints of God. Na tayo mga ay para i-reward tayo. Mga lingkod po ng Diyos. To answer the model prayer, Thy kingdom come, Thy will be done. Di ba, minsan, sa prayer po natin,
thy kingdom come. Ito na nga yun, paghahari natin during the millennial kingdom. Right after recognition, meron millennial kingdom. Ang ganda po ng Panginoon, ano? Minsan tayo po mga makasalanan tao, ganda natin magplano sa ating mga anak. Kung ano mga pangarap natin. Lalo na itong Diyos na ating pinaglilingkuran. Lahat ng mga bagay, pwede natin ibigay sa atin na kung kaya lang ba natin, gagawin natin. So kung tayo po mga makasalanan, marunong magplano ng mga mabuting bagay, ang ganda po ng creation sa atin po ng Panginoon para maisip po natin ang mga bagay na ito. Pero ang Diyos po, mas lalo pa, beyond our understanding o patob ng ating pong mind na ang hirap po i-conceive kung ano talaga ang itsura po nito. Imagine gold, diamonds, lahat, kingdom of God. Kaya sabi rito, thy kingdom come, dumating na nga. Sabi rito, to redeem the creation. Sabi nga rin, for all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who His children really are. Na reveal ng Diyos kung sino talaga ang kanyang mga anak. At inangking na po niya tayo. Again, His will, all creation was subjected to God's curse. Di ba po, ang lahat po ng bagay dito sa mundo ay naging under na po sa curse. Kaya po tayo namamatay, kaya po tayo nagkakasala. Kaya ang dami po mga hayop na namamatay, lahat po yan under curse. Mga mababangis na tao, mga walang control na tao. Ang tao po, pagka nagkahayop, nag-aasal hayop, talagang, ang dami po niya kayang patayin po. Ang hayop, pagka pumatay, ka-level lang niya, hayop. Pero ang tao, ang isa, kaya pumatay po ng marami. Sobra. Kaya nga po, under curse, dahil because of our disobedience, dahil po sa ating pagsalangsang at pagsuway sa kalooban po ng Diyos, nangyari po mga bagay pong ito. Pero sabi po rito, eagerly waiting for the future day when God will reveal who His children really are. Tayo na po yun. But with eager hope, ito po yung pag-asa natin, the creation looks forward to the day when it will join God's children or in glorious freedom from death and decay. Ito na nga po yun. Tayo ay pinalaya ng Diyos sa kabulukan at kamatayan na kung saan after ng rapture, tayo po ay maghahari for 1,000 years na kasama natin ang Panginoon. Imagine po ninyo, kasama natin ang Panginoon doon po sa New Jerusalem. For we know that all creation have been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Na para bang isang anak na nanganganak na ina sa kanya sinapupunan na napakasakit at napakahirap. Ganun po kahirap. Pero ngayon po, na tayo nasa Panginoon na, wala na pong hirap. Talaga, ang lahat po ng bagay may katapusan. May panahon ng panganganak, may panahon ng kamatayan, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-ani, may panahon ng pagbagsak, at may panahon ng pagtayo, may panahon ng pagkabulok, at mayroong pagbabago na gagawin ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kaya lagi tayo may pag-asa. Lagi tayong gumawa out of love para sa Panginoon. Dahil ito ay dinisenyo ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig para sa iyo at para po sa ating lahat. Na kung saan wala nang kamatayan at wala na rin pagkabulok. Sabi nga rito, to fulfill the three important covenants of God. Kaya sabi nga rito, na dito makikita natin kapag ang Diyos nangako, sigurado po mangyayari. May delay. Minsan. Depende sa timing po ng Diyos eh. Kung kailan po tayo karapat dapat ibigay ang mga bagay na pinangako niya. Pero kapag po siya nangako, meron pong tinatawag na kasiguraduhan. Kasi covenant niya yun eh. Para bang ganito, kapag ikaw may ginawa sa Panginoon, covenant niya na ito pa rin ang mga bagay na yun. Para bang kapag binless mo si Lord, inuobliga niya kanya sarili na i-bless ka. Kapag binless mo ang iba, inuobliga ng Diyos na i-bless ka niya. Ganun po yun. Covenant of exchange. At covenant po ng Panginoon kanyang promises, tinupad po niya with the millennial kingdom of Christ. Kaya I will give you so many descendants that kay Abraham, like the dust of the earth that cannot be counted. Imagine po ninyo, nung araw, si Abraham po ay Hudyo. Pero nung pumasok po, nung na-reveal po si Jesus Christ sa kanyang pagitan,
Pumasok na po tayo mga hentil sa kanyang pong lipi. Sabi nga rin that they cannot be counted sa dami po ng mananampalataya. Ito po rin po, Davidic covenant. Sabi, don't you realize that the Lord, the God of Israel, made a lasting covenant with David, giving him and his descendant the throne of Israel forever? Ito po, no? Tama-tama po ito. Yung covenant kay David at kanyang mga descendant ay magtutron sa bansang Israel o sa Jerusalem. Di ba po sabi po sa Galatians chapter 4 verse 27, nung tayo ay hindi mananampalataya, dinala tayo kay Kristo. At nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. At nung tayo na kay Kristo, binisa atin si Kristo, tayo naging lipi ni Abraham na tagapagbana po niya. Kaya ang sino man tumanggap kay Jesus ay may kaligtasan at bahagi po dito po sa pangako po ng Diyos. Kaya natupad. Sabi ng Panginoon kay Abraham, yung lipi mo, tumingin ka sa langit. Kahit wala kang anak, isa-isa, pero magiging lahi mo ay ganyan. Katulad ng kasing dami ng bituin sa langit. Kaya naman nga po si Abraham kasi po may edad na po siya na siya po ay nagkaanak. At yung kanyang anak pinahandog pa ng Panginoon, pero ang Diyos din ang gumawa ng paraan para hindi po matuloy. Tinest lang po siya. Kaya minsan tinetest tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya kung hanggang saan tayo Pero lagi pa rin mabuti ang ginagawa po ng Diyos. Kasi sila ang may hawak ng ating pong buhay. Kaya marapat lamang po, lahat po ibigay po natin sa Panginoon. At sabi nga rin ito, the New Covenant, letter C, yung covenant po, no? Kasi po rito, sa New Testament, nagkaroon na po tayo ng, di ba po, meron tayong Old Testament at New Testament. Kapag tinanong sa atin, bakit pa nagkaroon ng New Testament? May New Testament, may Old Testament na. Bakit kailangan pa ba ang New, meron ng Old? Meron bang pinrophesy na magkakaroon talaga ng New Testament? Opo, meron. Sa Jeremiah 31:31. Yan po yun. Hanggang 34. And this day is coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and Judah. This covenant will not be like one I made with their ancestors, yung po Old Testament, when I took by them by the hand and brought them out of the land of Egypt. Yung pong Old Testament ni Moses. And they broke that covenant. Hindi rin nila sinunod. Nasa ilalim pa rin sinunod ng sumpa at kamatayan. And I love them as a husband loves his wife. At mahal na mahal daw po tayo ng Panginoon. Katulad ng pagmamahal daw po sa isang asawa. Mamanin niyo yun. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Gaya ng pagmamahal po natin sa ating pong asawa. Di ba po tayo mga mag-asawa, mahal po natin ang ating asawang lalaki, mahal po natin ang ating asawang babae. Ganun daw po tayo kamahal po ng Diyos. Kaya sabi nito, but this is the new covenant I will make with the people of Israel in those days, says the Lord. I will put my instruction deep within them, and I will write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Napakaganda po nito. Di ba pa nangyari na ito? Nasa atin na ang salita ng Diyos, kaya tayo nagbabasa. Bakit? Sa magitan ng Holy Spirit, yung pong mga salitang ito ay lumalago po sa ating pong puso at sa ating mind. Sabi ko rin, I will write them on their hearts. I will give them instruction deep within them. Kaya nangyari po ito. And they will now need to teach their neighbors, nor will they need to teach their relatives, saying, you should know the Lord. For everyone from the at least to the greatest will know me already, says the Lord. And I will forgive their wickedness, take note, and I will never again remember their sin. Kasi nung araw, naghahandog pa po ng mga kasalanan, mga hayop para sa kasalanan. Ngayon po, minsan lamang po hinandog ng ating Panginoong Kristo. Hindi na po natin kailangan pa ngayon pumunta sa Jerusalem dahil wala namang templo na doon, nawasak na po noong 70 AD. At ngayon po ay wala na tinaalam ang Panginoon tungkol sa kasalanan. Bakit ito? Dahil nililis na po ng Panginoong Kristo ang lahat po ng ating kasalanan. Amen? At lahat ng kasalanan ko, nililis na ng ating pong Panginoong Kristo. At yung paglilinis na yan ay nagbigay sa atin daan upang tayo po'y magmana ng kaharian ng Diyos. At tayo po'y maging parte ng millennial kingdom of God. At tayo ma-rapture at mabigyan ng recognition ng Panginoon. Kaya nga po, ibigay na po natin ang buhay po natin kay Lord. Kasi totoo po ito. Kaya sabi ko rito, ano po nature ng millennium? There will be peace. Meron pong joy. Meron pong holiness. Hindi na tayo makasalanan.
Meron pong glory of God. Meron tayong comfort. Ang Diyos na mismo magko-comfort po sa atin. Meron ng justice, wala nang injustices, wala nang unfairness. Kung tayo man po naging biktima nito, sa langit, wala na po yun. At dito po sa paghahari po natin, sa millennium, full of knowledge, marami tayong malalaman natin. I-reveal ng Panginoon ang lahat ng mga bagay sa atin na hindi natin po alam. Unified Sabbath worship, magkakaroon din po ng pagsamba doon. Unified worship sa Panginoon. Nandiyan po ako, meron po tayong pagsamba pa rin sa Panginoon doon. Sasambahin natin sa Kanya, wala tayong gawin kundi magpuri at magsamba po sa Kanya. The light of God, na kung saan ang Diyos po'y magsisilbing ilaw na po natin. Meron po unified language. Hindi ko po alam kung paano mangyari, kung English ba to o Pilipino. Ang magiging international language, pero meron pong maaari itong Hebrew o Greek. Siguro tuturuan tayo ng Diyos. Pero at any rate, there will be a unified language para magkaintindihan po tayo. Meron po tayong same identity. Ang hindi ko lang po alam, halimbawa, kung may puto lang kamay mo, sigurado may kamay ka na. Sigurado makinis ka na. Kung meron kulang nipon, sigurado kumpleto na yan. Kung may puti mo ng buhok mo, sigurado lahat yan ay itim. At yung identity ay meron na. Hindi ko lang rin po color skin. Baka tayo, lahat tayo white na. Wala ng black, wala ng brown, wala ng red. Siguro lahat tayo the same color na rin. Kasi glorified body. Or manifest the presence of God, na doon na ang presensya ng Diyos habang tayo nag-worship sa Kanya. Actually, dito pa lamang po may presensya ng Diyos eh. At yun naman ang Kanyang pangako, yung the Holy Spirit. Pero dito kasi, nararamdaman natin, naranasan natin. Doon kasi, yung presensya mismo ng Panginoon, nakikita natin na with the visible eye. Yung eyes po natin. Dito kasi, na-experience natin, naranasan natin, naramdaman natin, na umusap ang Panginoon through our spirit, sa ating mga tongue, sa ating communication sa church, and through His Word. Doon po, fullness of the Spirit, at meron tayong eternal perspective. Eternal, na walang hanggan. So right after nito, itatanggalin si Satanas, pagkatapos po ay magkakaroon ng great white throne judgment forever and ever. Wawasakin na po ng Panginoon ang earth at ang buong galaxy. Meron na pong new heaven and new earth. Purihin po ang Diyos. Kaya nga po rito, for the conclusion, tandaan po natin, tayo po ay premillennialists. Hold that Christ will come before 7-year period of intense tribulation. So, darating po ang ating pong Panginoon ay sa premillennial tayo, rapture, premillennial tayo, then Great Tribulation, 7 years. And after this period will be of divine wrath of God, go kasi in tribulation, wrath of God, He shall return to rule the holy city. Yun po yun. For at 1,000 years. Kasama na po tayo doon. Kasama na po tayo doon. At kung ano magiging role natin doon, ay depende po sa magiging resulta sa Bema Judgment na ginawa po natin. At kung tayo may naging katiwala, well done, faithful servant. Pero kung di ka naging faithful servant, ang sasabihin ni Lord, I don't know you. Hindi po sasabihin ng Panginoon, I don't know you. Kaya after those 1,000 Satan who was bound during Christ's earthly reign will be loosed to deceive the nation. So after 1,000 years, i-deceive pa rin. Magkakaroon pa ng deception, doon na po papasok ang great white throne judgment. And God and army deceive and take up to battle against the Lord. And this battle will end both the judgment of the wicked and Satan and the entrance into eternal state of glory by the righteous. So, after ng 1,000 years, pakakawalan si Satanas, magkakaroon ng deception, and after po nun, great white throne judgment na, lahat po ng hindi na nampalataya sa Kanya, hindi naniwala sa Kanya, hindi sumunod sa Kanya, mga kampung po ni Satanas, actually po, ang hell talaga para kay Satanas lang pumasok lang talaga siya sa creation pati tayo nadamay. So marami talaga siyang dinamay. Ang problema, bakit tayo nagpadamay at bakit di tayo nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, yung pinatunayan na tayo po'y mahal. At doon na nga po, sa susunod pong 16 kilometer, after po nitong millennium, papasok na po yung Great White Throne Judgment. After po nun, New Heaven and New Earth. So, yun po, tandaan po natin ito. I hope itong mga bagay na ito ay ipabuhay po natin. Meron po tayong tinatanaw na pangako po ng Diyos
So, salamat po sa Panginoon. Kung meron po kayong tanong, ay i-text lang po ninyo ako. Opo. So, tayo pong lahat at magandang hapon po muli sa inyo lahat. Salamat po sa inyong pag-review at I hope itong mga bagay na natin po natutunan about Millennial Kingdom of Christ ay pre-millennials po tayo na bago dumating ang Great Tribulation, ira-rapture po tayo at itong Millennial Kingdom of Christ after, I repeat, after ng tribulation, 7 years of intense tribulation, tayo po ay makakasama ng ating Panginoon sa Kristo. What a great experience, what a great expectation. In no way, tayo po ay mapapahiya. At dihiyain, ang pangako ng Diyos ay tapat ang kanyang pangako. Tayo sa Kanya magpakailanman. Dahil sa pangakong ito, kakayanin po natin ang pagsubok po ng buhay. Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at pangakong ito, lumalakas po ang ating pananampalataya para harapin ang lahat ng challenges po sa ating pananampalataya. Kaya wag po tayong makilos. Lagi po tayong sumagana sa gawain sa Diyos. Lagi po tayong magpe-pray. Lagi tayong humingi ng tawad kung tayo may nakakasala sa Panginoon. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Lagi po tayong mag-review sa ating mga activities. Mag-participate po tayo. Mag-part po tayo. Mag-volunteer tayo. At paggamit tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, gamitin niyo po ako. Lord, patawarin niyo po ako. Lord, tulungan po ninyo ako. Humingi po tayong tulong sa Panginoon. Lord, tulungan niyo po akong harapin ang hamon po ng buhay. Dahil sa hirap na dinadanas po natin ito, kakayanin natin. Dahil alam natin may pag-asa tayo na hindi tayo hiyan ng Diyos. Amen! Palakpakan po natin ng Diyos. Okay, tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa hapon po ito. Salamat po mga bagay na amin pong natutunan. Na ang Millennial Kingdom ay dinisenyo mo para sa amin. Tunay nga, Panginoon, lahat ng bagay na ginagawa po namin sa iyo ay hindi po mawawala ng kaluguluhan. Lahat ng bagay ay recorded mo, Panginoon. At ang lahat ng bagay, kahirapan, pagsubok sa buhay na naranasan namin ito ay hindi maikukumpara. I repeat, hindi po maikukumpara sa kaluwalhatiang ihahayag mo sa amin, sa kaluwalhatiang aming maranasan kapag ikaw ay dumating upang kami ang kinin magpakailanman. Lord, salamat po sa pangakong ito. Sapagkat ang mga pangako po ito nagbibigay sa amin ng pag-asa at lakas upang harapin namin ang hamon po ng buhay. Tunay na, Panginoon, minsan nakakapagod, nakakapandata. At minsan nakaka-stress, nakaka-challenge. Minsan nagkakaroon po kami ng doubt. At na-challenge po ang aming faith. Lord, tulungan niyo po kami. At sa kapangyarihan ng Panginoon, ng Santong Espiritu, Panginoon, kami gagawa at kikilos ng maayos at punong-puno ng pag-asa at katapangang harapin ang hamon po ng buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pong lalapitan dahil wala naman kami magagawa kung wala ka. Hindi kami magbubunga, Panginoon, kung wala ka. Kaya, O Diyos, salamat po, Panginoon, sa ibang pangako. Salamat po, Panginoon, sa ganitong klaseng pag-asa na anumang paraan hindi po kami papayak. Alam namin, mangyayari po ang mga bagay po ito. Sa iyo po ang papuri, Panginoon, sa iyo po pasasalamat. At dalayan po, Panginoon, ang lahat po na kinig at lahat po na nag-view sa oras pong ito, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon, ng bawat isa. Kung anumang bagay, Panginoon, bumabagabag, Lord, i-reveal mo ang iyong sarili, Panginoon. Na tunay nga, Panginoon, ikaw ang Diyos ng pag-asa. Ikaw ang Diyos na nagbabago. Lord, lumapit ka at pumasok ka sa buhay ng bawat isa. Na kung saan ikaw ay maging Diyos at tagapagligtas po namin. Na kung saan makakapiling ka namin, Panginoon, magpakailanman. Wala na kami makikitang kamatayan at kabuluhan sa aming lupang katawan. Makakasama ka namin magpakailanman. Kaya, O Diyos, sa iyo po ang papuri at salamat. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga taong ito, ang mga mananampalataya na nakinig ng iyong mga salita. Sa iyo ang papuri, sa iyong kalwalhatian, sa iyo, Panginoon, ang karangalan. In Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen at amen. Gandang hapon po muli, and to God be the glory. So, watch out lang po sa ating po mga other para lumago tayo patuloy sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon. To God be the glory and honor. Thank you po. Thank you very much.